Maawa ka sa anak ko, Robin. Alam ko ang laki ng kasalanan ko sa iyo nang pinatay ko ang mga tauhan mo. Pero wag mo naman sanang idamay ang walang muwang na bata sa pagiganti mo sa akin. Tasyo, ang mga pinatay mo ay mga pamilya rin. Bakit ako maaawa sa anak mo? Ganting tanong ni Robin. Walang mababakas na awa sa mukha ng lalaki. Pinagtatanggol ko lang ang aking sarili. Matagal na akong hindi kumakain ng tao. Bakit patuloy niyo pa rin ako hinahabol at nais patayin? Robin, kaawaan mo na lang ang anak ko at tatanggapin ko ang kamatayan sa mga kamay mo. Muling sambit ni Tasyo habang nakayuko at nakatingin sa kanyang anak na 3 taong gulang pa lamang. Hindi na muling nagsalita si Robin at 5 sunod na putok ng kanyang 45 ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang kanyang baril at bala ay may mga sagradong lana at tubig mula sa simbahan. Kaya ang matamaan ng mga yun ay hindi nagagaling at magiging abo na lang kapag isang aswang ang tinamaan. Pagkatapos patayin ni Robin si Tasyo, ay isusunod na sana niya ang batang paslit. Ngunit nakatingin yun sa kanya. Ang inosente ng muka, kaya naman binalot ng awa ang kanyang puso. Hindi man lamang umiyak ang paslit habang unti-unting nagiging abo ang kanyang ama. Napahanga si Robin sa angking katatagan ng batang paslit, kaya binuhat niya at dinala sa kanyang tirahan. Matandang binata na si Robin dahil hindi talaga siya nag-asawa. Delikado ang trabahong pinasok niya at natakot siya na madamay pa ang magiging pamilya niya kung sakali. Isa siyang mamamaslang ng aswang. Sa buong buhay niya, doon umikot ang kanyang panahon at oras. Napag-alaman ni Robin na isa sa pinakamalakas na uri ng aswang ang paslit na kinupkup. Isa siyang agalon, isang uri ng mga aswang na nakatira malapit sa ilog. Ang madalas nilang inaalagaan ay ang mga buwaya at ginagamit nila ang mga yun upang makapangbiktima ng mga tao. Magmula ngayong araw na ito, Ronaldo ang itatawag ko sa iyo. At ikaw na ngayon ang magmamana ng mga kakayahan ko kung sakaling mawala man ako sa mundong ibabaw. Nakangiting sambit ni Robin sa batang paslit. Lumipas ang 15 taon, ay binuhos lang ni Robin ang kanyang sarili sa pagsasanay kay Ronaldo. At ngayong gabi, ay malalaman na niya kung may natutunan ba ang batang sinanay niya upang maging ganap na tagapaslang ng mga aswang katulad niya. Ronaldo, papasukin natin ngayon ang bayan ng Santa Iglesia, kaya maghanda ka sa pakikipaglaban. Balita ko marami raw doong nayanggaw ng tiktik, kaya agresibo pa silang lahat. Dapat mag-iingat ka. Hindi na sumagot ang binata at kinuha na lang niya ang kanyang baril na may basbas mula sa simbahan. Binigyan siya ng Magnum 357 ng paring nagsisilbing tagapaslang din ng mga aswang. At ang pari ding yun ang naguutos kung saan silang lugar pupunta upang pumaslang ng mga masasamang aswang. Naglakbay na ang mag-ama patungo sa Santa Iglesia. Pagkarating pa lang nilang dalawa roon, ay hindi na matigil ang pagkulo ng kanilang dalang lana. Senyales ang lanang nasa loob ng bote na may malapit lang na aswang sa kanilang kinaroroonan. Hindi rin malaman ng mag-ama kung sino ang kanilang target dahil napakaliwanag pa ng araw. Ang mga aswang kasi ay nasa anyong tao
at nakikipaghalubilo pa sa mga taong normal, kaya hindi nila alam kung nasaan sila naroroon. Tumuloy ang mag-ama sa paupahang kwarto at nanatili sila roon hanggang sumapit ang gabi. Hinandanan nila ang kanilang armas upang gamitin sa mga tiktik na kanilang papatayin. Ilang oras ang lumipas. Parang wala lang na lumabas na rin sila ng kwarto. Ngunit ang kanilang katawan ay balot ng mga pangontra at mga sandata. Nagpaikot-ikot sila sa lansangan at naghihintay na muling umatake ang mga tiktik. Hindi nga nagtagal ay may nakita silang tiktik na umaaligid sa isang bahay. Hanggang tumalon sa bubungan at gumapang ng dahan-dahan. Mayroon palang buntis na mahimbing na natutulog at walang kaalam-alam na kakainin ang kanyang sanggol sa kanyang sinapupunan. Bago pa mangyari ang balak ng tiktik, ay nakapasok na si Robin at pinutol ang dila ng aswang bago pa dumampi sa tiyan ng buntis. Halos hindi naman mawari ng tiktik ang kanyang nararamdaman nang naputol na ang dila. Nagwala yon sa taas ng bubungan na tila ba humihingi ng tulong sa kanyang mga kasama. Nagdagsaan ang mga tiktik sa bahay kung saan naroroon ang mag-ama. Nalaman nilang napasok sila ng mga tagapaslang. Halos mangiyak-ngiyak naman ang tiktik na pinutulan ni Robin ng dila at lumapit sa kanilang pinuno na parang nagmamakaawa. Ngunit imbis na kaawaan siya, ay biglang dinukot ng kanilang pinuno ang kanyang puso at kinain ng walang awa. Halos nasindak naman ang lahat ng tiktik na nakatingin sa kanilang pinuno habang kinakain niya ang kanilang kauri. Sa lahi ng mga tiktik kayo walang duwag. Niyanggaw ko kayo upang maging sundalo, hindi para maging duwag at magmakaawa sa akin. Galit na sigaw ng pinuno ng mga tiktik. Tay, ako na pong bahala sa mga nayanggaw at kayo na pong bahala sa pinuno nila. Sambit ni Ronaldo kay Robin. Sige anak. Sabay nilang inilabas ang kanilang mga baril na may sagradong bala at pinaulanan nila ng mga bala ang hindi mabilang na mga tiktik na nakapaligid sa kanila. Ang tamaan ng bala ay nagliliyab at nagiging abo. Nagliyab naman sa galit ang pinuno ng mga tiktik. Mabilis niyang inatake si Robin, ngunit magaling din umilag ang matanda, kaya nahihirapan ang pinuno na masugatan niya ang katunggali. Inutusan niya ang kanyang 2 alagad na tulungan siya. Hindi nga naglaon ay nahawakan nila ang 2 kamay ni Robin at inatake siya ng pinuno gamit ang kanyang matutulis na kuko. Walang kahirap-hirap na nadukot niya ang lamang loob ni Robin at sabay niyang hinila na parang isang lubid na hindi mapatid. Kitang-kita ni Ronaldo kung paano bumagsak ang kanyang ama at pinagtulungang kainin ng napakaraming tiktik. Napasigaw siya ng ubod lakas. Itay! Itay! Hindi! Papatayin ko kayong lahat! Sigaw ni Ronaldo na parang nababaliw. Nakita ng kanyang 2 mata kung paanong sumuka ng dugo ang amang nakatingin sa kanya. Pinilit ngumiti ni Robin kahit bakas sa mga mata ang sobrang sakit at paghihirap. Biglang nagdilim ang paningin ni Ronaldo dahil sa sobrang galit na nadarama. Hindi niya alam na ang aswang ng pagiging agalon ay lumalabas na sa kanyang katauhan. Tumutulis na ang kanyang mga ngipin at nagiging kulay dilaw na ang kanyang mga mata. At ang kulay ng kanyang balat
ay naging kulay itim at nagsilabasan ang mga buwaya sa ilog at nagtungo ang mga yun sa kinaroroonan ni Ronaldo. Hindi makapaniwala ang pinuno ng mga tiktik na mayroon pa palang nabubuhay na agalon at nasa baryo pa nila nagpakita. Kaya napaatras sila saglit. Ang katulad nilang mga tiktik ang kinakain ng mga agalon dahil ang kanilang mga lana sa kanilang katawan ay sobrang bango sa pang-amoy ng mga agalon. Agalon! Hindi tayo magkaaway! Pareho tayong mga aswang! Dapat magtulungan tayo para mapasa atin ang baryong ito! Sigaw ng pinuno, kahit ang totoo ay nakaramdam siya ng takot. Hindi sumagot si Ronaldo, para siyang bingi na walang narinig. Ang totoo, ang dugo ng pagiging agalon niya ay sabik na sa mga putahing nakahain sa kanyang harapan. Ikinaway niya ang kanyang kamay na parang may inuutusan siya, hanggang nagsilabasan ang mga buwaya na nagmula sa ilog malapit sa kanilang kinaroroonan. Hindi mawari ng mga tiktik na bagong yanggaw ang kanilang gagawin. Parang may mga isip ang buwaya. Kahit saan sila magpunta ay hinahabol sila. Ang amo nila ngayon ay naglalaway na at gusto nang kumain ng sariwang karne ng kanyang kapwa aswang. Ngunit binabali ng pinuno ang mga liig ng buwaya at ibinabalibag ang mga buwaya na lumalapit sa kanya. Ganoon din si Ronaldo. Isa-isa niyang pinapatay at kinakain ang mga tiktik na bagong yanggaw na lumalapit sa kanya. Hanggang nagpang-abot ang dalawa at nagkatitigan ng matagal. Tila sinusuri nila kung ano ang kakayahan at lakas ng bawat isa. Dahan-dahan silang humahakbang papalapit habang nakikiramdam kung sino ang unang aatake sa kanila. Ngunit biglang nagsalita ang pinuno ng mga aswang. Agalon! Agalon! Ilan na ba ang napatay mo sa mga alagad ko? Tanong ng pinuno habang pinapahaba ang kanyang dila. Hindi ko na mabilang kung ilan, pero huwag kang mag-alala dahil isusunod na kita sa kanila. Mabalasik na sagot ni Ronaldo na nasa anyo ng isang agalon. Naglalaway na si Ronaldo ng oras na yun at nilalabas niya rin ang dila na animoy dila ng isang buwaya. Umatake ng sobrang bilis ang pinuno. Tumatalon yun kahit saang direksyon. Ngunit si Ronaldo ay nakatingin lang sa kanya at hindi gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Huwag mo akong takutin, Agalon. Isa ka lang bata at isasama na kita sa mga kalahi mong nauubos na ang mga lahi. Sigaw ng pinuno at inatake niya sa liig si Ronaldo gamit ang kanyang mahabang dila. Nakapulupot na ang nakakadiring dila niya sa liig ni Ronaldo at tumalon siya ng ubod taas upang masakal ang agalon. Pagkatapos, ibinabalibag niya ng paulit-ulit hanggang sa hindi na gumagalaw ang kapwa niya halimaw. Napangiti ang pinuno ng mga tiktik dahil ang nasa isip niya ay natalo niya ang agalon ng walang kahirap-hirap. Kahit isa ka pang agalon at isa sa pinakamalakas na aswang, ay hindi mo ko matatalo dahil isa ka pa rin gusgusing bata. Nang makita ng mga bagong yanggaw ang pinuno nilang tumatawa, ay sabay-sabay din silang sumigaw. Mabuhay ang ating pinuno! Mabuhay ang lahi ng mga tiktik! Sigaw ng isang tiktik na bagong yanggaw. Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay!
Sabay-sabay na sigaw ng iba. Habang sumisigaw at tumatawa, ay biglang nanlaki ang mga mata nila nang makita nilang lahat na dahan-dahang tumatayo si Ronaldo sa anyo ng isang agalon at nakisabay sa kanilang pagtawa. Mga walang kwentang tiktik, dahil sa ginawa ninyo sa aking ama, ay uubusin ko kayong lahat! Mariing sambit ni Ronaldo. Pinulot niya ang baril na kanyang ama na 45 at ang baril niyang Magnum 357. Pinaulanan niya ng mga balang may sagradong dasal ang mga tiktik na hindi pa makagalaw. Halos ang lahat ng tamaan ng kanyang bala ay nasusunog at nagiging abo. Halos maubos na ang mga aswang na naroon, kaya galit na naman ang kanilang pinuno. Muli siyang tumalon ng matayog at nagpapalit-palit ng direksyon upang mahuli na naman niya ang agalon. Ngunit katulad kanina, ay hindi man lamang gumagalaw si Ronaldo. Nahalata niya na pupunta na ang dila ng tiktik sa kanya. Bigla niya yung hinawakan at sabay hinila. Sumubsob ang pinuno sa lupa at walang habas siyang ibanalibag ng paulit-ulit ni Ronaldo. Nais man niyang kumawala ay hindi niya magawa dahil ang kuko ng agalon ay nakabaon sa madulas niyang dila. Wala na siyang mapagpipilian kung hindi putulin na ang kanyang dila gamit ang kanyang matutulis ng ngipin. Natigil ang pagbalibag sa kanya ng agalon. Ngunit napaluha siya dahil kitang-kita niya na kinakain na ang kanyang dila ng agalon. Halos umaapoy siya sa galit dahil ginawa lang siyang laruan ng agalon. Sa galit kaya umatake siya ng sobrang bilis gamit ang kanyang matutulis na kuko. Hindi pa man siya nakakalapit ay nasa harapan na niya ang nakakapangilabot na mukha ng agalon. Parang isang kidlat kung gumalaw. Nangilabot siya at inatake ang agalon gamit ang kanyang mahabang kuko. Tutusukin sana niya ang mga mata nito, ngunit biglang naglaho na parang bula. Sa takot ng pinuno ng mga tiktik, ay naisip niyang tumakas na lang. Nararamdaman niya na hindi talaga niya makakaya ang lakas ng agalon. Tumalon siya ng matayog upang tumakas at iiwanan na lang niya ang mga alagad upang iligtas ang kanyang buhay. Ngunit pagtingala niya sa itaas, ay naroon na rin ang agalon na naghihintay sa kanya at nakangiti. Saan ka pupunta, tanda? Pagbabayaran mo muna ang ginawa mo sa aking ama. Pagkasabi ay isang matinding sipa ang pinakawalan nito sa mukha ng pinuno. Agad namang bumagsak sa lupa ang huli. Hindi pa ron natatapos ang pag-atake ng agalon. Sinabayan niya ang pagbulusok ng tiktik habang nakatusok ang kanyang matutulis na kuko sa puso nito. Pagdating sa ibaba ay nabiyak ang lupa, kasabay ng pagdukot ng agalon sa kanyang puso. Sumuka ng sariwang dugo ang pinuno at kahit nahihirapan ay pinilit na magsalita. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito, agalon! Pagdating ng araw, ay magkikita pa tayo sa impyerno! Huling sambit ng pinuno ng mga tiktik. Lumapit siya at binali ang ulo nito at kinuha yun para kainin. Pagkakita ng mga bagong yanggaw na kinakain na ng agalon ang kanilang pinuno, ay nagsitalunan silang lahat upang tumakas. Ayaw rin nilang mabiktima ng agalon at makain. Alam nilang wala silang laban dito. Simula ng pangyayaring yun, ay hindi na bumalik si Ronaldo sa simbahan at sa kanilang tirahan.
Nalaman na niya ang katotohanan na isa rin siyang aswang at malamang hinahanap na rin siya ng mga mamamaslang ng mga aswang. Subalit, itinuloy pa rin niya ang kanyang misyon. Ang inutos sa kanya ng amang si Robin na ubusin niya ang lahat ng mga masasamang aswang sa buong Pilipinas. Kahit na buhay pa niya ang maging kapalit. Nakaramdam ng kilabot si Badong nang marinig ang yabag ng kung sino. Inihanda niya ang sarili dahil baka pinasok na ng magnanakaw ang kanyang bahay. Mag-isa lamang siya sa bahay dahil nagpaalam ang kasambahay na uuwi muna siya sa kanila dahil may sakit ang anak. Nagtago siya sa likod ng malaking aparador na nasa sala. Sa isip niya, kailangan niyang makita kung sino ang pangahas at kung ano ang kailangan nito sa bahay niya. Madilim na sa loob ng bahay. Sa tansya niya ay hating gabi na. Pinakiramdaman ni Badong ang pangahas na gumagala sa loob ng bahay. Hindi makatiis, kaya naman sumilip siya mula sa platera. Kumabog ang dibdib niya sa kaba nang makita ang lalaking nakatalikod. Humahakbang yun papuntang kusina. Nang matamaan ng liwanag mula sa buwan ang lalaki, ay lalong nadagdagan ang takot ni Badong. Bumangon din ang matinding pagtataka kung bakit ganoon ang itsura at suot ng lalaki. Kung hindi siya nagkakamali, nakasuot yun ng tila bahag ang isinusuot ng mga katutubo. Kailangan niyang makatakas sa isip ni Badong. May edad na siya at hindi niya kakayanin kung lalaban siya sa lalaki. Matipuno ang katawan nito na akala mo batak na katulad ng mga atleta. Muntik siyang mapahiyaw nang biglang tumunog ang cellphone na nasa bulsa. Tila hinahalukay ang dibdib niya sa nerbiyos dahil baka narinig ng pangahas ang nag-iingay na aparato. Lalintigan na. Mahinang mura ni Badong. Pagsilip niya ay namilog ang mga mata niya nang nasa harap na ang lalaki. Hindi man niya aninag ang mukha nito, pero ang nakaagaw ng pansin sa kanya ay ang hawak nitong espada na bahagyang umilaw. Daglian siyang napaatras at tumakbo, ngunit bigo siyang makalayo dahil naramdaman na niya ang talim na tumama sa kanyang leeg. Nanatiling nakatayo ang lalaking bisita at tinitigan ang wala ng buhay na matanda. Halos panawan ng ulirat si Aling Betchay nang madatnan ang nakakarimarim na kalagayan ni Don Badong. Dinaluhan siya ng mga kapitbahay dahil sa sigaw na narinig mula sa bahay ng Don. Agad namang dumating ang ambulansya at may mga pulis pa na nagsiyasat ukol sa kamatayan ng Don. Dumating din ang 3 anak na sila Gary, Marvin at Nilda. Halos mabaliw sa nakita ang 3 magkakapatid. Wala silang alam kung sino ang posibleng gumawa nun sa ama. Wala namang nagalaw o nawawalang gamit sa loob, kaya hindi pagnanakaw ang pangunahing motibo sa pagpatay sa Don. Ang tinitignan na lamang ng mga otoridad ay kung sino ang may lihim na galit sa Don upang gawin ang bagay na yun. Walang alam ang 3 magkapatid na may lihim na kaaway ang ama nila, kahit ang kasambahay na halos 5 taon nang naninilbihan sa Don ay wala ring maituro na posibleng sospek.
naging palaisipan ang lahat sa kanila. Sa nangyari, napagpasyahan ng dalawa na sina Gary at Marvin na doon muna pansamantalang tumira sa bahay ng ama. Nang mailibing si Don Badong, halos lahat ng tao sa lugar na yon ay nakipaglibing. Kilala kasing may kaya at mabait na tao ang Don. Nang matapos ang libing, todo pasalamat ang magkakapatid sa lahat ng nakiramay sa kanila. Pagdating sa bahay, pagod ang mga katawan na nilapat nila Gary at Marvin sa mahabang sofa na naroon. Sir Gary, Sir Marvin, total naman po patay na si Don Badong. Kaya naman po magpapaalam na rin ako, uuwi na sa amin. Paalam ng kasambahay na si Aling Betchay. Umayos ng upo si Gary. Aling Betchay, hindi naman po kayo pinapaalis dito. Saka kailangan din po namin ng kasambahay rito sa bahay. Pero, sir... Wala pong pero. Hindi po namin kayo paalisin. Porket wala na si Papa, aalis na rin ho kayo. Matagal na ho kayong nagsilbi dito sa amin. Sagot naman ni Marvin. Kung yan po ang pasa nyo, sir, wala po akong magagawa kundi ang sumunod. Pagod na din ho kayo, Aling Betchay, kaya magpahinga na rin po kayo. Kaya na po namin magluto kapag nagutom kami. Nang makabili ng mga sariling bahay ang tatlong magkakapatid, nagpaalam sila sa ama na aalis na sa poder nito upang maranasan ang solong pamumuhay. Namatay ang kanilang ina 10 taon na ang nakalilipas at hindi na muling nag-asawa pa ang Don. Labis ang kalungkutan nila dahil hindi man lamang nila nakasama ang ama bago ito mamatay at patayin ng hindi pa matukoy na sospek. Mahimbing nang natutulog si Marvin sa kanyang kwarto. Dahil puyat sa 5 araw na lamay, kaya madali siyang ginupo ng antok. Mula sa labas ng tirasa ay pinapanood ng isang lalaki ang natutulog na binata. Umilaw ang hawak nito na espada na bahagyang kuminang nang matamaan ng liwanag ng buwan. Humigpit ang hawak niya sa espada at balak nang pumasok sa kwarto ng kanyang napupusuang biktima. Natigilan siya nang may marinig na tinig sa kung saan. Nagpalingalinga siya at hinanap kung saan nanggagaling ang tinig. Samantala, kumakanta pa si Aling Betchay habang naglalakad sa likod ng bahay. Bitbit niya ang mga basura galing sa kusina. Nakakaramdam siya ng takot dahil parang may kakaiba sa bahay na yun. Hindi niya mawari kung ano, pero may kakaibang presensya siyang nararamdaman noong mga nakalipas pang araw. Noong buhay pa ang Don, ay nararamdaman na rin niya yun, pero binaliwala na lamang. Nang mailagay sa malaking sako ang basura, ay tumalikod na si Aling Betchay, ngunit natigilan siya nang may mahagip ang gilid ng mga mata. May bulto ng tao ang nakatayo, malapit sa malaking drum na naroon na nilalagyan nila ng mga kalakal. Mabilis siyang lumingon, ngunit wala namang nakita na nakatayo roon. Napabuntong hininga siya upang mawala ang lumukob na takot at kaba sa dibdib. Guni-guni ko lang yata. Don Badong, huwag naman po sana kayo magpakita, magbulto sa akin. Baka atakihin po ako at sumunod ako sa inyo agad. Ninenerbyos na bulong ni Aling Betchay. Baka minumulto siya ng dating amo dahil hindi matahimik sa pagkamatay nito. Nilingap niya ang mga mata sa paligid. Nang makasiguro na namamalikmata lamang,
ay pumasok na siya sa loob. Laking pagtataka ni Aling Betchay nang pagpihit sa siradura ay nakalakyon. Kumatok siya habang sumisigaw. Sir Gary! Sir Marvin! Nandito po ako sa labas! Pakibuksan po ang pinto! Natigilan ang may edad na babae nang maramdaman na may nakatayo sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon at napasigaw nang makita ang lalaking kakaiba ang kasuotan at matalim ang mga matang nakatitig sa kanya. Walang habas na iwinisiwas ng lalaki ang hawak na espada sa may edad na babae. Bumagsak ang katawan niya sa semento at gumulong ang ulo palayo. Ilang minuto pang tinitigan ng lalaki ang wala ng buhay na katawan ni Aling Betchay. Nang tumigil sa pagsirit ang dugo mula sa liig, ay umalis na ang salarin. Kinabukasan, hindi makapaniwala si Gary nang mabungaran ang pugot na ulo ng kanilang kasambahay. Agad siyang tumawag ng tulong. Dumating ang mga pulis na nakaraang nag-imbestiga sa pagkamatay ng ama. Katulad ng unang nangyari, hindi nila matukoy kung bakit pati ang kasambahay ay pinaslang. Ano kaya ang totoong motibo ng salarin? Sumasakit ang ulo ni Gary dahil sa nangyayari. Kahit siya ay napapaisip kung ano ba talaga ang nangyayari sa bahay. Nang may sakay sa sasakyan ang bangkay ni Aling Betchay, nakaramdam siya ng takot para sa kanilang buhay. Maglako kayo ng bahay, sir. Hindi na po ligtas sa panahon ngayon at huwag na rin po magtitiwala kahit kanino. Sabi ng isang pulis na may hawak ng kaso. Opo, sir. Maraming pong salamat sa paalala. Nang sumapit ang gabi, sinigurado ng dalawang magkapatid na nakalak ang lahat ng bintana at pinto. Todo ang pag-aalala ng kapatid na si Nilda. Gusto na nga silang paalasin sa bahay, pero ayaw pumayag ng dalawa dahil pagmamay-ari na nila ang bahay ngayong wala na ang mga magulang. Nagsindi ng sigarilyo si Marvin habang nanonood ng movie sa TV. Hindi niya alintana na muling mauulit na mambiktima ang salarin. Dahan-dahan ang hakbang ng lalaki. Tiyak ang patutunguhan niya. Halos walang ingay ang mga yapak sa sahig. Sa loob ng kwarto, unti-unti nang nakakaramdam ng antok si Marvin. Napipikit na siya at malapit ng lamunin ng karimlan nang marinig ang pag-ingit ng bumukas na pinto. Gary, bago ka matulog, check mo ulit ang mga pinto kung nakalakba. Nakapikit na sabi ni Marvin. Walang tugon mula sa kausap. Saka, tinawagan ko pala yung pamilya ni Aling Betchay. Bukas magbigay tayo ng konting tulong sa kanila at dumalaw tayo sa burol. Dagdag pa ni Marvin. Nagtataka si Marvin kung bakit hindi kumikibo o sumasagot man lang ang kapatid. Kasabay ng pagdilat ng mga mata, bumangon siya. Nagtama ang mata nila ng estrangherong lalaki na nakatayo sa likod ng sofa na kinahihigaan niya. Sino ka? Nauutal na tanong ni Marvin. Hindi nagsalita ang lalaki at matiim lamang na nakatitig kay Marvin. Gary! May nakapasok ba sa... Malakas na sigaw niya. Hindi na ituloy ang sasabihin dahil biglang iwinasiwas ng lalaki ang hawak na espada. Iglap lamang ay humiwalay na ang ulo ni Marvin sa kanyang leeg. Bumagsak ang katawan niya sa sahig habang sumisirit na parang shower ang dugo sa leeg.
Napangiti naman ang lalaki at mabilis na nilisan ang kwarto ng kanyang biktima. Nagkukumahog na pumasok si Gary sa loob ng kwarto ng kapatid. Nasa hallway pa lang ay tanaw na niya na bukas ang pinto ng kwarto nito. Bakit ka ba sumisigaw? Nang makita ang walang ulo na katawan ni Marvin, ay nabitawan niya ang hawak na cellphone. Itinulos siya sa kinatatayuan at nanlamig ang buong katawan. Totoo ba ang nakikita niya o nananaginip lang siya? Humakbang siya at umiiyak na hinawakan ang katawan ni Marvin. Kinuha niya ang ulo na nasa sahig at pilit idinidikit sa lieg ng kapatid. Sa sobrang emosyon ay hindi napigilan na sumigaw ng malakas ni Gary. Nagbukas naman ng mga ilaw ang kapitbahay niya at nagmamadaling lumabas para puntahan siya. Sunod-sunod ang malakas na sigaw at sa tansya nila ay parang may nangyaring masama sa bahay ng Don. Tulala at halos hindi makausap si Gary. Hindi siya sumasagot sa mga katanungan ng pulis sa kanya. Nailagak na sa punerarya ang katawan ni Marvin. Napagdesisyonan ni Nilda na ipakremate na lamang ang bangkay ng kapatid. Officer, pwede po bang ipagpaliban muna ang pagkuha ng statement sa kuya ko? Sobrang naapektuhan po siya sa nangyari at nakakaranas siya ng trauma ngayon. Pakiusap ni Nilda habang nakatingin kay Gary na tulala pa ring nakatingin sa kawalan. As soon as possible po sana, ma'am. Kailangan po kasi ang statement niya dahil siya ang kasama sa bahay nang mangyari ang pagpatay sa kapatid ninyo. Tinitignan po namin ang bawat anggulo dahil pangatlo na po ito. Hindi biro ang nangyayari at tiyak nasa panganib din ng kuya mo. Mahabang litanya ng pulis. Doon ko po muna siya iuwi sa bahay ko. Mas mabuti pa nga, ma'am. Mag-ingat na lamang po dahil sa tingin ko, may lihim at matindi ang galit ng gumawa nito sa pamilya ninyo. Makalipas ang 2 linggo, umuwi na si Gary sa bahay ng ama. Nakarecover na siya sa depresyon sa pagkamatay ng kapatid na si Marvin. Hindi siya papayag na hindi magbayad ang gumawa nun sa pamilya niya. Kailangan niyang mahuli ang salarin sa pagpatay sa ama, kapatid, at sa kasambahay. Ayaw sana siyang payagan ni Nilda, ngunit walang magawa ang babae na magpumilit si Gary na umuwi. Nang umagang yun, naisipan niyang maglinis ng buong bahay. Balak niyang ipabless muli ang kanilang bahay, kasabay na rin ng padasal sa mga taong pumanaw na tumira roon. Patapos nang maglinis si Gary nang hindi sinasadyang nadaanan niya ang isang kwarto. Sa hatak ng kuryosidad ay binuksan niya ang pinto. Namangha siya nang bumungad sa kanya ang mga antigo na koleksyon ng ama simula pa noong bata pa sila. Nadagdagan pa yun kaya halos mapuno ng mga gamit ang kwartong yun. Pumasok siya sa loob at pinupunasan ang bawat padaanan na gamit. Hanggang sa napatingin siya sa isang estatwa na halos kasing taas niya. Nakasuot yun ng bahag at may tali sa noo. Para siyang katutubo na nabuhay noong unang panahon. Bago sigurong bili ng ama sa isip niya. Pinunasan niya ang estatwa at nabasa sa kahoy na tinatapakan nito ang pangalang Apo Ingulya. Ngunit napakunot ang noo niya nang mapansin ang espada na hawak ng estatwa. May dugo at sa tingin niya ay natuyong dugo yun. Pinunasan niya ng hawak na basahan ang espada at tinitigan ang dugo na dumikit sa basahan.
Nasa ganoon siyang ayos nang biglang gumalaw ang estatwa. Tinambol ang dibdib niya sa takot, lalo nang bumabayon sa kahoy na inaapakan. Matalim ang titig sa kanya. Mabilis kinuha ni Gary ang mga gamit na naroon at ibinato sa estatwang nabuhay. Lahat ng ibato niyang gamit ay nahihiwa sa hawak na espada ng lalaki. Tingin niya ay sobrang talim ng espada dahil sa mga pulidong hiwa sa bawat tamaan ng pagwasiwas ng espada. Muntik na siyang matamaan, buti na lamang ay nakailag siya, kaya sa isang malaking kerubin tumama ang espada. Isang kulay ginto na palayok ang nahawakan ni Gary at ibinato yon sa lalaki. Natamaan siya sa balikat at nabasag ang palayok. Sinamantala yon ni Gary para makatakbo at makalabas sa kwartong yun. Isinara niya ang pinto at aligagang sumisigaw habang palabas ng bahay. Dinaluhan siya ng mga kapitbahay at pinakalma. Yung estatwang pumatay kina Papa at Marvin! Tarantang sumbong ni Gary. Pumasok ang ilang kapitbahay sa loob dahil sa paulit-ulit na pagsasalita ni Gary tungkol sa estatwa. Ngunit nakapagtatakang hindi nila makita ang estatwa na sinasabi ni Gary. Mahilig mangolekta at bumili si Don Badong ng mga antigong gamit. Ang hindi niya alam, ang estatwa na ipinambayad utang sa kanya ng kakilala ay may buhay dahil sa kaakibat na sumpa. Ang estatwa ay si Apo Ingulya, nabuhay noong unang panahon at isang katutubong mamamaslang. Binabayaran siya upang pumatay ng matataas na taong katutubo, kapalit ng pilak at ginto. Naging estatwa siya ng isumpa ng isang malakas na mangkukulam dahil pinatay ang kanyang anak at asawa. Ganun pa man, sa paglipas ng panahon ay hindi nagbago si Apo Ingulya. Kahit nasa katauhan na ng estatwa, ay pinapatay niya kung sino man ang magmay-ari sa kanya. At kasabay nun, hindi nawala ang sinumpaan niyang tungkulin. Ang walang habas na pagpaslang gamit ang kanyang matalim na espada. May mga taong gusto ng syudad at mayroon naman ng kalikasan. Iba't iba naman tayo ng paningin. May mga taong kahit sa syudad na mulat at lumaki ay mas mahal nila ang kalikasan. Sobrang sarap nga naman sa paningin ang nagtatayugang bundok, nagahampasang alon ng dagat at huni ng mga ibon sa kagubatan. Idagdag pa ang rumaragasang tubig sa ilog at nagtatalo ng isda sa sapa. Isang napakasarap sa pakiramdam masaksihan, sabi ng mga magkababatang sila Bong, Arwin at Emil. Sabi nga nila, kung hindi lang kailangan ng trabaho para mabuhay ng patas, ay iiwan na nila ang buhay syudad at magpapakasarap sa probinsya para damahin ang ganda ng kalikasan. At dahil hindi naman nila maiiwan ang nakasanayan, tuwing may libreng oras ang isa't isa, ay kanya-kanya ng bilihan ng mga gagamitin sa kanilang pagbiyahe. Ang hilig nilang gawin ay ang pag-akyat sa bundok. Mahirap man daw at sobrang nakakapagod, pero napapawi naman daw kapag naroon na sa tuktok. Sariwang hangin at kalmadong paligid nga naman ang iyong masasaksihan. Kahit may mga sarili ng mga buhay, ay siyempre kontrolado pa rin sila ng kanilang mga magulang. Katulad ng mga magulang ni Arwin na palaging nagpapaalala sa kanila na palaging magsusuot ng sombrero
kapag nasa ibang lugar upang hindi sila mabati o mausog. Ang nanay naman ni Bong na palaging pinagbabaon sila ng mga bawang na kapiraso at tigi-isang supot na mga asin para hindi sila lapitan ng mga aswang. At ang nanay naman ni Amiel na lagi silang pinagdadasal bago nila lisanin ang lugar. "Oh, mga tol, sahod na!" "Tol, nagbasa ako ng article tungkol sa mga bundok. Isa na doon yung balak natin puntahan. Ang daming negative reviews eh. Madami daw rebelde ang pakalat-kalat doon." "Uy, bakit? May nagpatunay na ba?" "Wala naman ako nabasa pero sabi-sabi lang daw eh. Ano, tutuloy pa ba tayo doon? Saka, hindi biro mga rebelde ah. Alam niyo yan." "Sabi-sabi lang yan, tol. Sa dinami na nating nabasang ganyan. Pero napuntahan natin. May naengkwentro ba tayo? Kung ako sa inyo, magpapapirma na ako ng vacation leave. Okay?" Basta si Amiel napakahilig talaga magyabang. Tsaka Arwin, may punto naman. Ewan ko lang kung bisahan pa tayo ng mama ni Amiel pag nalaman niya ang background ng lugar. Sira ulo ko talaga. Ano, kapag napirma na vacation leave nyo? Ganoon nga ang nangyari. Gaya sa inaasahan, pare-parehas naman silang nakapagpapirma. Hindi na din nila inamin sa kanilang mga magulang ang patungkol sa mga rebelde dahil baka mayari lamang sila at maudlot pa. Gamit ang sasakyan nila, tinungo nila ang bundok na nais nilang pagtirhan sa loob ng 3 araw. Ilang oras din ang kanilang naging biyahe bago nila ito narating. May kakaunting tao sa lugar pero nung bandang humahapon na, nagsisialisan na rin. Rinig pa nila na walang magpapagabi doon dahil delikado daw. Pero sa kanilang marunong gumamit ng baril at pana, wala naman dapat silang ikatakot. Umakyat pa sila ng umakyat hanggang sa may madaanan silang medyo maliit na komunidad. Nasa 10 kubo ang naroon sa bundok at mga katutubo ang mga nakatira pero nasa modernong pananamit. Masaya silang inanyayahan noon sa baryo nila. Walang bahid ng kasamaan sa kanilang mga mukha na ipinagluto pa sila at iginala sa ibang parte ng bundok. Mayroon ding bakanting kubo ang ipinagamit sa kanila para hindi na sila matulog sa labas. Sa unang araw ay sobrang saya naman nila. Nakilala kasi nila ang parang pinuno ng komunidad na si Manong Elvis. Medyo prangka magsalita ang matanda at kadalasan walang ekspresyon ang mukha nito. Inisip nilang normal lang kasi matanda naman. Palagi din itong panay buka ng bibig pero wala namang boses na lumalabas. Minsan, dura ito ng dura na parang hindi nauubusan ng laway. Maiwan ko na kayo. Nga pala, magdadaos kami ng pesta ng pag-aalay sa darating na Biyernes. Sana huwag kayong umalis. Tatang Elvis, makakadala po kami. Asahan niyo po kami dyan. Ay nga pala, may mga anak na ba kayo at asawa? Kasintahan. Wala po, Manong. Bakit po? Sa pagdiriwang kasi, ang mga dayo na dadalo ay nararapat na birhen. Alam mo ang ibig kong sabihin, Arwin, ano? Nga pala, huwag kayong maglalabas. Madaming rebelde dito. Opo. Makakasigurado po kayo. Hindi sumagot ang matanda at basta na lang umalis at tumalikod. Natawa pa ang 3 noon dahil sa sinabi ng matanda. Nag-isip tuloy sila ng kakaiba na maaaring maganap sa selebrasyon, lalo at madami pang babae sa tribo. Hindi nila gaanong inintindi ang bilin ng matanda patungkol sa mga rebelde.
Kaya kahit alanganing oras na, ay lumabas pa rin sila para maglakad-lakad. Ang alanganin kasing oras sa bundok ay alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga. Sabi ni Manong Elvis sa kanila. Naglakad silang tatlo sa bandang madamo. Doon kasi magandang kumuha ng litrato. Habang nagtatawanan sa mga litratong nakuha nila sa bawat isa, nakarinig sila ng tinig ng isang lalaki. Sa tribo ni Elvis kayo tumutuloy? Wika ng isang hindi kilalang lalaki na nakapantalon at malaking dabit sa bundok na talagang napakakakaibang makita. Opo, Manong. Bakit po? Kilala mo po ba siya? Hindi ako pwede magtagal. Pero ang sasabihin ko lang sa inyo, umalis na kayo habang maaga pa. At kung may selebrasyon sila sa Biyernes na nabanggit sa inyo, umuwi na kayo. Delikadong buhay nyo dyan. Mga aswang ang mga yan. Gagawin kayong alay sa selebrasyon nila. Lalo at mukha kayong mga binata at wala pang mga kamalay-malay. Teka, paano nyo po nalaman lahat? Pati sa selebrasyon. Sa tagal namin nagkukubli sa bundok na ito, akala nyo ba hindi namin nakita kung paano kumatay ng buhay ang mga yan? Ang pagtitiwala sa kanila ay parang pag-aalaga ng ahas. Pag hindi mo natutukan, tutuklawin ka ng parang wala kayong pinagsamahan. Madami na kaming binalaan dito. Umalis na kayo. Manong, baka po nagkakamali kayo. Hindi naman po masama ang intensyon nila. Masaya naman nila kaming pinatuloy dito. Bakit? Tutuklawin ka ba ng ahas? Iikutan ka muna niyan at tatansyahin ang kakayahan mo bago humanap ng tiyempo para atakihin ka. Umalis na kayo. Sige, alis na din ako, baka makita pa ako ng kampon ni Elvis. Umalis kaagad ang lalaki na nagpatulala sa tatlo dahil sa mga makahulugan nitong pinagsasabi. Hindi sila makapagdesisyon dahil baka kumaka na lamang ito at tinatakot lamang sila. Duda kasi nila, rebelde ang lalaki. Nasabi din sa kanila ni Manong Elvis na kaaway yon ng kanilang tribo, kaya wag nilang kakausapin. Mas pinili nilang panigan si Manong Elvis kesa sa lalaking hindi naman nila kilala at baka rebelde nga. Masaya ang naging araw ng tatlo bago sumapit ang Biyernes. Nagising sila na nag-aayos na ng mga banderitas at naglalagay na ng palamuti ang mga tao. Humanga din sila sa isang malaking santo na hugis aso na may sungay na sinasamba daw ng tribo na yun. Yun daw ang nagbibigay swerte at pang-araw-araw na lakas sa kanila at yun din raw ang pinagmulan ng kanilang pagkakakinanlan. Humanga ang tatlo dahil unang beses nilang masasaksihan ang ganong selebrasyon at nagagalak silang parte sila nito. Tumulong na din sila sa pag-aayos dahil sa sasapit na gabi, idaraos ang selebrasyon. Bandang alas 3 ng hapon sila natapos. Oras na ng pahinga ay merienda. Nagtataka sila kasi maraming prutas na pinapakain at pinapaubos sa kanilang tatlo na parang espesyal sila sa araw na yon. Mayroon ding iniabot na damit si Manong Elvis na sando at short. Yun daw ang kanilang magiging kasuotan sa idaraos na pista. Pagkatapos nilang magmerienda, ay naisipan nilang lumakad-lakad. Nakita nila ang mga tao doon na abala, kaya pinili muna nilang tumambay sa likuran ng bahay nila Manong Elvis. Sa likod kasi noon ay ang tanawin sa kabuuan ng bundok, kaya talaga namang napakaginhawa sa pakiramdam. Hanggang sa nakarinig sila ng kakaibang usapan sa loob. Si Manong Elvis yun, pati yung mga pamangkin niya base sa mga boses ng mga ito. Ito, Chong Elvis, baka naman may alam sa lihim na aral yung mga yan.
Hindi kaya mapahamak tayo. Ang tanga mo talaga. Mararamdaman natin yan. Mga yan. At nakungang hindi nakatunog sa plano natin sa pista. Magiging ulam din natin yan sila. Namutla ang buong katawan ng tatlo at hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Hindi nga nagkamali ng banta sa kanila ang rebelde. Pero huli na at hindi sila pwedeng biglaang umalis dahil masyadong delikado at baka biglain sila ng mga aswang na ilang araw na pala nilang pinakikisamahan. Balak nilang tumakas sa gabi para abala ang mga tao sa pagdiriwang at hindi sila mapansin. Sumapit na nga ang gabi. Iniwan na nila ang mga damit nila sa kanilang bag para hindi mahalatang aalis na sila. Dahan-dahan silang dumaan sa likod at bumaba. Noong una ayos pa, pero bigla na silang nakaramdam ng tila may umaaligid na mga nilalang sa kanila. May mga kakaibang huni na talaga namang nakakatakot na. Tumatakbo sila noon ng sobrang bilis at nananalangin sa kanilang kaligtasan. Naririnig na nila ang mga pagtakbo sa kanilang likuran na humahabol sa kanila. Ayaw nilang lumingon dahil ayaw nilang matakot. Noong medyo nasa patag na silang lugar at malapit nang maabutan, nakita nila ang isang rumaragasang truck na puno ng mga armadong lalaki. Huminto yun sa kanilang harapan at sinigawan silang magsidapaan. Dumapa sila at pinanood ang mga itong pinagbabaril ang kanilang mga nasa likuran. Tumatawa pa ang mga lalaki na napag-alaman nilang mga rebelde pala. Nang maubos na ng mga ito ang nilalang, kaagad din silang humarurot. Sumigaw na lang ng pasasalamat ang tatlo at dali-daling tumakbo sa kanilang sasakyan. Hinihingal silang pumasok doon at walang pakundangang nagpaandar. Nakikita nila ang mga asong sumusunod pero malayo naman na sila. Nakauwi sila bandang 5:00 ng umaga. Hindi sila makapaniwala sa nangyari, dahilan para ilang araw din silang matulala. Sino ba namang magiging normal pa din kung maengkwentro mo ang ganoong mga nilalang na kamuntikan pa silang makain ng mga aswang, pero iniligtas sila ng mga rebelde. Sa mundo ng mga taong mayayaman at asensado sa buhay, mayroong sinuwerte lang at mayroon namang dumiskarte talaga. Sa lagay ng pamilya Salvador, diskarte ang kanilang ginamit at ang kakaunti nilang kaalaman, kaya naman ganoon na lang kaangat ang kanilang buhay. Dahilan para maging mga pribadong tao sila at hindi sila pakalat-kalat. Mula sila sa ibang bansa na may lahing Pinoy, kaya sa Pilipinas na lang sila namalagi. Ang mag-asawang Raul at Rosa ay sinuwerte din sa pagkakaroon ng anak. Sa pagbubuntis kasi ni Rosa ay medyo naging kataka-taka dahil lang tignan ng doktor ang sanggol sa sinapupunan nito. Nagulantang ito nang makita ang 4 na nabubuong sanggol. 4 ang ipinagbubuntis ni Rosa at puro babae. Naging sensitibo siya dahil konting galaw ay maaaring mamatayan siya ng anak. Matagal ding panahon na nakaratay lang siya sa higaan dahil bukod nga sa sensitibo ay sobrang laki at bigat din ng tiyan nito. Kaya hindi niya magawa ang bumangon. Hanggang sa sumapit na ang kabuwanan ng kanyang panganganak. Sa 4 ba naman na sanggol ang lalabas, ay siguradong mahihirapan siyang umiri. Kaya doon siya kinausap ng doktor. Mrs.,
Mahirap po itong sasabihin ko pero hindi niyo po talaga kakayanin eh. Kailangan niyo pong mamili. Kasi malalagay sa alanganin ang buhay niyo. Papipiliin ko po kayo kung buhay ninyo o ang mga anak ninyo. Tatanungin din namin si Mr. Salvador. Hindi, wag. Wag mo na sabihin please. Buhayin mo ang mga anak ko. Mangako ka sa akin na hindi mo sasabihin hanggang siya na mismo ang makadiskubre na wala na akong buhay. Ipangalan niyo sa aking mga anak, Constantina, Margarita, Isabela, at Mariana. Eto, isinulat ko na para sa'yo. Pagkatapos ng 2 linggo, isinigawa ang operasyon para sa panganganak ni Rosa. Doon siya sinaksakan ng pampatulog at anesthesia para hindi niya maramdaman ang paghiwa sa kanyang tiyan upang ilabas ang 4 na sanggol sa loob nito. Inabot ng halos 1 oras ang operasyon. Malungkot na lumabas ang doktor dahil kahit pa matagumpay ay hindi naman na maibabalik pa ang buhay ni Rosa. Pumunta naman kaagad sa loob si Raul para tignan ang lagay ng asawa. At gaya ng inaasahan, nagsisigaw sa galit si Raul dahil wala man lang daw silang nagawa para isalba si Rosa. Humupa naman ang galit nito noong iniharap sa kanya isa-isa ang kanyang mga anak. Napawika na lang siya habang lumuluha. Ang gagandang mandurugo. Mana sa kanilang ina. Nagtaka naman ang doktor at ang mga nurse noon. Hindi naman nila alam ang mandurugong sinasabi ng lalaki. Pero dahil nga halata dito na may lahing taga-ibang bansa, inisip na lang nilang ibang lingwahe yun. Nangako si Raul sa kanyang sarili na papalakihin niya ng maayos kahit mag-isa lang siya ang 4 Marias niya. Lumaking may iba't ibang ugali ang 4. Si Isabela ang pinakakalmado at pinakamabuti sa kanila. Si Constantina ang pinakamahinhin at tahimik. Si Margarita ang sobrang suplada. Hindi mo ito makakausap ng matino kung hindi mo ito kamag-anak. Si Mariana naman ang hindi tinablan ng hiya dahil sobrang daldal at ingay ng bunganga nito na palaging tumatawa. Lumipas ang ilan pang mga taon. Sumapit ang ika-18 kaarawan ng mga dalaga. Lumaking magaganda at makikinis ang mga ito. Kaya naman lahat ng anak ng mga kapwa milyonaryo ng kanyang ama ay talaga namang ninanais na maging kasintahan ang kahit isa sa kanilang 4. Ang gaganda ng aking mga anak. Handa na ba kayo sa una niyong trabaho? Handa naman kami, Papa. Gaya ng sabi namin, di ba? Nagkakaintindihan tayo. Tama? Para kay Mama. Kahit sino pa yan, ayos lang sa akin. Sige, kayang-kaya natin yan. O siya, sige. Mabuti, mainam. Alam niyo nang gagawin niyo ngayong gabi. Sisibol ang tunay niyong lakas at abilidad. Papa, paano ba maging isang mandurugo gaya ni Mama? Kaya kayo nagkaroon ng ganyang kagagandang mukha para gamiting pang-akit sa mga kalalakihan. At kaya naman, kayo naging mandurugo para sa pagsapit ng gabi. Sisipsipin niyo ang dugo ng maaakit ninyo. Hindi lang para makakain kayo ng hinahanap ng kalamnan nyo, kundi dahil para din matulungan nyo kung maubos lahat ng kakompetensya ko.
Batid ng magkakapatid ang tunay nilang pagkatao. Pero binalaan sila ng kanilang ama. Nawawala daw ang pagiging mandurugo ng isang babae kapag nagkakaroon ito ng tunay na pag-ibig sa lalaking inaakit ito. Kaya naman mahigpit ipinagbabawal ni Raul sa kanyang mga anak ang magpaligaw o di naman kaya magnobyo. Mabuti na lamang at base sa mga ugali ng mga ito ay wala naman silang mga balak. Lalo pa nang nalaman nila ang nakaraan ng kanilang ina sa pagiging mandurugo nito, kaya lalo nila itong hinangaan. Kanya-kanya silang misyon ng gabing yun. Kung sino ang itinuro ng kanilang ama na kanilang aakitin, ay yun lamang ang bibigyan nila ng atensyon. Inuna nila ang mga matatandang nagmamay-ari ng malalaking kumpanya na pinakamataas na kompetensya sa negosyo ni Raul. Nakangisi naman ang lalaki dahil magagaling ang kanyang anak at nagagawa ng walang kahirap-hirap. Sa pagsapit ng 12:00 at ganap ng 18 ang mga dalaga, doon na nila sinimulan ang karumal-dumal na pangyayari. Isa-isa silang sinakay sa kotse ng mga negosyante sa kanya-kanyang sasakyan ng mga ito. Minabuti nilang palabasin ang mga driver para magkaroon sila ng pribadong pag-uugnayan at matagumpay nilang napalabas ang mga ito. Paniwalang paniwala ang matatanda na nakuha nila ang mga dalaga. Pero may kapalit. Si Margarita, sinikap niyang sakalin ang matandang kasama habang unti-unting namumula ang kanyang mga mata at inilalabas ang kanyang pangil para sumipsip ng dugo nito. Nawalan ng hangin ang matanda, kaya namatay agad. Doon na naglalaway na sumipsip si Margarita at nang mapagtanto na patay na ito, nagsisigaw ito ng parang baliw na nanghihingi ng tulong. Ikinalat niya sa damit niya ang dugo na rumaragasa sa liig ng matanda at sinabing mayroong sumaksak sa liig nito, tapos tumakbo. Kaagad naman siyang bumaba at nagpanggap na takot. Si Mariana, idinadaan sa kanyang walang kwentang-kwento ang matanda. Hanggang sa bigla siya nitong hawakan sa balikat at hinimas na ang kanyang buhok. Sobrang binabastos na siya ng matanda at sa sobrang hindi pagkakomportable, minabuti niyang pukpukin ito ng kanyang takong. Naging brutal pa ang pagbubuno ng dalawa bago tuluyang makasipsip ng dugo si Mariana dito. Hindi siya pwedeng sumigaw para humingi ng tulong dahil baka pagdudahan sila kung iisa sila ng palusot. Kaya ang ginawa niya, pinahid niya rin ang dugo sa kanyang katawan at nagkunwaring nahimatay para magmukhang parehas silang biktima. Naghintay pa siya ng ilang oras bago rumisponde ang mga tauhan ng matanda. Sa kabilang banda, si Constantina naman ay nahihirapan ni hindi niya nga mabuksan ang kanyang bibig dahil pati pagsasalita ay nahihiya siya. Nakukonsensya siyang patayin ang matanda. Matino kasi itong kausap at mabait. Pero may nasabi ang matanda at hindi ito nagustuhan ni Constantina. Hindi naman kayo habang buhay mayaman. Matatalo ko ang papa mo sa negosyo. Pare-parehas lang kayong magkakapatid sa mama niyo. Umaasa sa lalaki. Kaya magpakasal ka sa akin. Kung ayaw niyong magdildil ng asin. Yun ata ang pinakaunang beses na nakaramdam ng galit si Constantina. Walang pag-aalinlangang nilabas niya ang kanyang pangil at kaagad sinakmal ang lalaki habang pinagkakalmot ito na dumating pa sa puntong nagkapunit-punit na ang mga laman nito at nagsisiritan na ang dugo.
Tawa ng tawa ang dalaga habang sarap na sarap sa dugo. Hindi niya alam kung paano siya tatakas, kaya minabuti niyang basagin ang bintana at itusok ang mga bubog sa sugat ng matandang wala ng buhay. At saka siya tumakas paalis. Si Isabela ang pinakamabait, pero mabilis niyang napatay ang matanda. Nabwisit kasi siya dito dahil sa tabas ng bunganga nitong napakamatapobre at papanghusga. Sinaksak niya ng kuko niya ang tiyan nito at saka inikot-ikot at sumabog ang lamang loob nitong kaagad niyang sinunggaban. Pagkatapos magpunas ng bibig, umisip siya ng paraan. Mabuti na lamang ang kanilang sasakyan ay nakaparada sa parteng mapuno, kaya naman binuksan niya ang pintuan ng kotse at inilaglag doon ang bangkay ng matanda. Ayon sa pag-iimbestiga, baka daw inatake sila ng mga sindikatong nagbabanta sa mga buhay nito. Unang misyon, unang tagumpay, tuwang-tuwa ang mga dalaga dahil isa na silang ganap na mandurugo. Ayon kay Isabela, madami pa daw silang nagawang brutal dahil sa utos ng kanilang ama at dahil na rin sa kanilang pagkagutom. Lumipas ang maraming taon. Namatay na si Raul at ang kanyang mga anak ay nagkaiba-iba ng landas. Nanatili pa rin ang kasaganaan ng kanilang buhay. Si Isabela ay umibig, kaya nawala ang kanyang pagiging mandurugo. Kahit alam niyang namamana yon ng kanyang magiging anak na babae, ay ayos lang. Alam naman na niya kung papaano ito isasabay sa normal na pamumuhay. Ganoon din si Constantina, na sa kasalukuyang panahon ay mayroong 2 lalaking anak. Si Mariana at Margarita ang hindi pa rin nagkakapamilya at isa pa ding mandurugo at ginagawa pa din ang dati nilang gawain. Hindi kasi kumukupas ang ganda ng mga ito, kaya hindi din nalalagas ang mga naghahangad sa kanila na ginagawa naman nilang pagkain. Kaya ang sabi ni Isabela, mag-iingat sa magaganda dahil baka ikaw ay maging pagkain nila. At ikinagagalak niyang minsan na siyang naging isa sa 4 na mandurugo. Napasulyap na muli si Jeremy sa karatulang nakalagay sa labas ng isang bahay. Sinipat-sipat niya rin ang loob nito kung may makikita ba siyang tao na pwedeng makausap o mapagtanungan tungkol sa room for rent na nakapaskil sa labas. Patuloy lamang siya sa pagsilip sa loob, dahilan upang hindi niya mapansin ang isang lalaki na nakapwesto na sa kanyang likuran. Ano pong kailangan nila? Halos bumagsak naman sa kalsada si Jeremy dahil sa pagkabigla. Agad niyang nilingon ang lalaki at bahagya pa siyang napaatras dahil sa may katangkaran nito. Napalunok naman din siya dahil nakakatakot nitong pagtitig sa kanya. Nanlalalim kasi ang mga mata nito at dahil sa mas matangkad ito sa kanya, paibaba ang tingin nito sa kanya kaya tila lalo pa siyang nanliit. Ano kasi? Magtatanong lang sana ako tungkol dito. Kung bakante pa ba? Nag-aalangang sagot ni Jeremy. Sabay turo sa karatula sa gate na may nakalagay na room for rent. Nakita niya kung paano lumipat ang tingin ng lalaki sa karatulang itinuturo niya. Sabay balik ang tingin sa kanya. Pagkatapos sa malaking backpack na nasa likod niya. Tumango-tango ang lalaki at naglakad papasok sa gate. Agad naman nanungunot ang noo niya
at hindi gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Nakita niya na huminto sa paglalakad ang lalaki at muling tumingin sa kanya. Akala ko ba magtatanong ka kung may bakante pa? Sumunod ka sa akin. Sasamahan kita sa landlord. Mariin naman na naitikom ni Jeremy ang kanyang bibig at mabilis na sinundan ang lalaki. Hindi niya mapigilan na pagmasdan ang kabuuan nito. Maputla ang balat ng lalaki at lalo pa itong nagiging mapusyaw dahil sa itim ang kulay ng suot nitong pants at jacket. Pumasok silang dalawa sa bahay at pinagmasdan naman niya ang kabuuan ng loob nun. Malawak ang bahay na yon at may makalumang disenyo. Maaliwalas nga rin kung tutuusin, pero sigurado siya na may kakaibang pakiramdam sa pagkagat ng dilim. Nakita niyang kumatok ang lalaki na yon sa isang pinto. Hindi rin naman nagtagal ay may lumabas doon na isang may katandaan na lalaki na kung susubukang hulaan ni Jeremy, siguro nasa mga 50 anyos na yon. Oh, Mateo, ikaw pala. Anong sadya mo rito? Makwelang sambit ng lalaki at lumipat naman ang tingin nito sa kanya. Magandang hapon po. Magtatanong lang po ko sana kung may bakante pa po ba kayong kwarto? Natigilan naman ang lalaki at mariin siyang sinipat nito. Dahil sa hindi siya naging komportable, lumipat ang tingin ni Jeremy sa lalaking nagngangalang Mateo at nakita niyang umiihip ito sa hangin. Ay, nako, may nauna na palang nagrenta noon. Hindi ko pala natanggal yung karatula. Pasensya na iyo ha. Bumakas naman ang pagkadismaya sa mukha ni Jeremy. Tumango-tango na lamang siya at nagpaalam sa mga ito nang muling nagsalita ang matanda. Pero kung gugustuhin mo, pang 2 tao naman yung tinutuluyan nitong si Mateo. Kung magkakasundo kayo, pwedeng paghatian nyo na lang ang renta. Bigla naman nabuhayan ng loob si Jeremy sa narinig. Bukas na kasi siya magsisimula sa trabaho at kailangan na niyang makahanap ng pansamantalang matutuluyan ngayon. Mabilis na lumipat ang paningin niya kay Mateo at nakita niyang seryoso lamang yon na nakatingin sa landlord nila. Hindi niya pa alam kung bakit tila ba may gumapang sa kanyang likuran. Nang dahan-dahan rin siya nitong tinignan. Napapikit ang lalaking yun at kumibit balikat lamang saka nagsalita. Ayos lang naman sa akin, Tangkaloy. Pabor pa kasi mapapamura pa yung renta. Saad nito, sabay talikod at naglakad na papalayo. Halos mapatalon naman sa tuwa si Jeremy dahil makakapagpahinga na rin siya sa wakas. Agad silang nag-usap ni Tangkaloy at naareglo kung magkano ang mga bayarin. Itinuro na rin nito sa kanya ang kwarto na tutuluyan. Sa loob, nakita niyang nag-aayos ng gamit si Mateo. Kaya pala nasabi ni Tangkaloy na pang 2 tao ang kwarto na yon dahil sa may double deck yun na kama na ginawang lalagyan ng gamit ni Mateo ang taas. Kaya inaayos na nito ngayon. Pwede mong ilapag yung mga gamit mo doon sa lamesa. Malapit na rin ako matapos rito. Biglaan rin kasi kaya hindi ko naayos agad. Oo nga pala. Nakita niyang pinagpag nito ang mga kamay sa pantalon nito, saka umakto na makikipagkamay. Mateo nga pala. Nagtatrabaho ako doon sa graphics firm sa kanto lang. Ilang buwan na rin akong nagre-renta rito. Hindi naman din masyadong mahigpit si Tangkaloy pero payo ko sa'yo, huwag ka lang magpapagabi masyado. Malugod naman niyang tinanggap ang kamay nito at nagpakilala na rin. Kaso naiilang pa rin siya dahil may kakaiba rito kay Mateo. Isa pa, may kalamigan ang kamay nito nang makipagkamay sa kanya at pansin niyang hindi rin siya nito matignan ng mata sa mata. Jeremy pare, doon naman ako nagtatrabaho sa call center. Doon sa malapit lang.
Saad na lang ni Jeremy sa kapatuloy na lihim na inoobserbahan si Mateo. Para kasing may mali rito, parang may tinatago. Ilang saglit din ang lumipas at natapos na rin naman sa pagliligpit si Mateo ng mga gamit. Sakto rin naman na may kumatok sa kanilang pinto. Si Jeremy na ang nagbukas nun at nagulat na lang rin siya nang tumambad ang isang magandang babae at may dalayon na ilang unan na agad naman niyang kinuha. Binati niya lang din yun at sinuklian rin ang ngiti na iginawad nito sa kanya. Akma na sana niyang isasarang muli ang pintuan nang kamuntikan pa niyang mabitawan ang mga unan dahil sa pagkabigla. Si Chelsea yun, anak ni Tangkaloy. Kung ako rin sa'yo, huwag ka masyadong mapapalapit doon kung ayaw mong magkaroon ng problema. Napatingin siya sa nagsalitang si Mateo na nakusubsob sa laptop nito at mabilis na nagtatype. Sinang-ayunan na lamang niya yon at inilapag ang mga unan sa higaan niya. Sinimulan na rin niyang ayusin ang mga gamit niya at hinayaan na ang kanyang kasama. Mahina na lamang niyang iniling ang kanyang ulo upang maalis sa kanyang isipan ang mga ideyang gumambala sa kanyang katahimikan. Kailangan niyang makapagpahinga dahil sasabak na siya sa trabaho kinabukasan rin. Bigla na lang nagising si Jeremy dahil sa mga kaluskos na kanyang naririnig na hindi niya malaman kung saan nanggagaling. Tila ba naglilibot ang kaluskos na yun at may kung ano na hinahanap. Marahan siyang sumilip sa ibaba at nakitang wala sa higaan niya ang kasamang si Mateo. Bababa na sana siya sa kanyang higaan nang maaninag naman niya ang isang figura ng tao sa labas ng kanilang bintana. Batid naman niyang posible na mapuntahan yun ng tao dahil bubungan naman ang mabubungaran sa kanilang bintana. Pero ang ipinagtataka lamang niya, sinong matinong tao ang aakyat ng bubong ng 10 oras ng gabi? Halos maistatwa siya sa pwesto at hindi rin sana makakagalaw kung hindi pa niya narinig ang pag-angil ng figurang yun na naging dahilan ng muli niyang paghiga at pagtalokbong ng kumot sa buo niyang katawan hanggang sa mukha. Hindi pa siya nakontento at tumalikod pa siya mula sa bintana at mariin na ipinikit ang kanyang mga mata. Ilang minuto pa siyang nanatili sa ganoong posisyon at hindi na niya alam kung paano siya nakatulog ulit. Nanlalata si Jeremy na pumasok sa trabaho. Hindi pa rin maalis sa isipan niya ang mga nangyari kagabi. Buong araw siyang ginagambala ng isipin na yon. Mabuti na lamang at nagagawa niya rin na maayos kahit papaano ang trabaho niya. Hanggang sa sumapit ang break time at nakatulala pa rin siya. Isang malakas na pagbatok ang natanggap ni Jeremy, dahilan upang mabailaukan siya sa juice na iniinom. Hoy! Bakit ka nakatulala dyan? Hulaan ko. Babayan no? Malakas na pagbati sa kanya ng kaibigan. Sira? Hindi. Pinutol ni Jeremy ang sasabihin at tinansya niya kung ikikwento ba niya kay Kian ang mga nangyari sa inuupahan niya. Dahil sa pareho naman sila ng probinsyang pinanggalingan, kaya hindi na rin siya nag-alangan na ikwento rito ang lahat ng nasaksihan niya kagabi, pati na rin ang mga napapansin at hinala niya kay Mateo. Napatingin siya kay Kian at nakitang nanlalaki ang mga mata nito habang tumuturo-turo pa. Hindi lang ito makapagsalita dahil sa punong-puno ng pagkain ang bibig nito. Hinintay na lamang niyang manguya at malunok ng kaibigan ang nasa bibig nito, saka pinakinggan ang gusto nitong sabihin. Tol, baka aswang si Mateo.
Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jeremy sa narinig niya mula sa kaibigan. Bakit ba hindi niya naisip kaagad ang posibilidad na yun? Hindi na lamang niya napigilan ang sarili na mapahawak sa tigkabila niyang sentido. Paano niya matatakasan si Mateo kung sakaling pag-interesan siya nitong lapain? Kung ano-anong kababalaghan ang pumapasok sa isipan ni Jeremy nang pumitik-pitik naman si Kian sa harap niya. Tol, mabuti pa. Siguraduhin mo na muna. Huwag agad manghusga. Kumunot naman ang noo niya sa sinabi ng kaibigan at inundayan yun ng batok. Sira ka pala eh. Ikaw yung nagsabi na baka aswang si Mateo. Tapos kung sasabihin mo na huwag manghusga. Mabilis na nilang tinapos ang mga kinakain nila dahil sa tumunog na ang bell. Hudyat na oras na para bumalik muli sa pagtatrabaho. Mahigpit ang hawak ni Jeremy sa plastic na dala niya at tahimik na pumasok sa bahay. Nadatnan pa niya si Tangkaloy na nagsasara ng mga bintana dahil gabi na rin ng mga oras na yun. Binati niya ito at tumugon rin naman sa kanya ang landlord nila. Nagpaalam na rin siya at dumiretso sa kwarto nila ni Mateo. Narinig niya pa ang bahagyang pagbahing ng matanda bago niya tuluyang isara ang pintuan nila. Nandito ka na pala. Halos lumundag na ang puso niya mula sa kanyang dibdib dahil sa pagkabigla. Mabilis niyang nilingon yun at nakita na naman niyang nakatutok yun sa laptop at may tasa pa ito sa tabi. Oo. Umuwi na rin ako agad. Hindi pa kasi ako pamilyar sa lugar kaya ayaw ko munang magpagabi ng masyado. Sagot ni Jeremy. Saka inilapag malapit kay Mateo ang plastic. Nakita naman niya na napatingin doon ang lalaki at nangunot ang noo. Ano yan? Tanong nito. Lihim naman na napasuntok sa ere si Jeremy bago sinagot si Mateo. Ay, oo nga pala. Bumili ako ng siomay. May nadaanan kasi akong bilihan eh. Mukhang masarap. Tara, kain tayo. Tingnan mo, ang dami pang kalamansi tsaka bawang. Hindi man niya sinasadya, ngunit nagkaroon ng diin ang pagbigkas niya sa ilang kataga at tinitingnan ang reaksyon ng kasama. Binuksan na niya ang plastic at kinuha ang isang lalagyan, saka yun ibinigay kay Mateo. Mabilis naman niyang binuksan ang sa kanya at sinimulan na yung kainin. Napansin naman niyang hindi yun kinikibo ni Mateo na mas nagpatindi sa hinala niya. Siguro napansin din ni Mateo na tinitingnan niya ito, kaya nagmamadali itong kinuha ang lalagyan at nagpasalamat sa kanya. Kahit naubos na niya ang kanyang pagkain at humiga na sa kanyang kama, hindi niya nakitang kinain ni Mateo ang siomay na dala niya. Nalintikan na. Baka nga aswang si Mateo. Kalaliman na ng gabi at muling nagising si Jeremy dahil sa mga kaluskos na naririnig niya. Katulad ng sa unang pagkakataon, sinilip niya ang pwesto ni Mateo at hindi na naman yun nakita. Sa pagkakataong yun, inipon niya ang natitirang lakas ng loob sa katawan niya at tuluyang bumaba sa kanyang higaan. May kadiliman sa kwartong yun. Tanging liwanag ay nagmumula sa labas, ang naging gabay ni Jeremy sa paglalakad. Pahinto-hinto rin siya dahil halos kumawala ang kaluluwa niya kapag may naririnig siyang kaluskos sa paligid. Nang makarating siya sa bandang dulo ng kanilang kwarto kung nasaan ang mga kabinet, dumadagundong ang dibdib niya at tumatagaktak na rin ang pawis niya sa kanyang mukha dahil sa pinagsama-samang kaba, takot at antisipasyon. Nililibot ng kanyang paningin sa paligid at sa oras na yon,
Halos mawalan na siya ng ulirat dahil sa nakita niya si Mateo na nakasiksik sa cabinet. Nagmamadali niyang binuksan ang ilaw bago pa man siya tuluyang himatayin at binalikan si Mateo. Nakita niyang nakasiksik nga ito sa cabinet habang hawak-hawak ang lalagyan ng siomay at maluha-luha yun na kumakain. Uy, Mateo, hindi mo naman kailangan pilitin na kainin yan kung di mo kaya. Okay lang naman sa akin na aswang ka. Basta ba't huwag mo akong kakainin? Malakas na sambit ni Jeremy at narinig naman niya na nabilaukan si Mateo, kaya mabilis niya itong binigyan ng tubig. Ano? Baliw! Hindi ako ang aswang! Sila Tangkaloy. Tapos si Chelsea. Sila ang aswang. Sa huling pagkakataon, parang binuhusan si Jeremy ng malamig na tubig at doon narinig na naman nila ang mga langit-ngit at kaluskos sa labas ng kwarto. Halos magyakapan na sila ni Jeremy at Mateo ng, Chelsea! Huwag mo nang paglaruan ng mga nangungupahan sa atin. Hayaan mo na silang magpahinga. May kalakasang sambit ni Mang Kaloy. Huli na nilang narinig ang mahinang pag-angil sa kapagtawa. Doon lamang tuluyang nakahinga ang dalawa. Pinalipas muna nila ang ilang minuto at nagkwento na si Mateo habang kumakain ng siomay. Sinabi niya na alam ng lahat ng nangungupahan dito na aswang ang landlord, pati ang anak nito. Ngunit dahil hindi naman sila nito pinapakailaman, kaya tahimik sila dito. Hindi nga lang naiiwasan na paglaruan sila ni Chelsea, lalo na kapag may bagong sota. Bakit kasi hindi mo agad sinabi sa akin? Napagkamalan patuloy kita. Napaismid naman si Mateo, saka sumagot. Inubos na rin ito ng tuluyan ang paboritong siomay at niyaya na ulit si Jeremy na magpahinga. Bakit? Nagtatanong ka ba? Wala namang masama kung tatanungin mo ako ng, Hoy, tao ka ba? Hayop ka ba? Baliw ka ba? O kaya aswang ka ba?